Ako nga pala si Sergeant Domingo N. Ulep, 621180. Class 24, 1977. Yung karanasan ko na hindi ko makakalimutan ganito. Nung nandun ako sa Mindanao, sa Cotabato, 1974. July 24, 1974. Ngayon, nandun kami sa UP, Maguindanao. Ngayon, may message na bababa kami. Katapos, pumunta kami doon sa sa Simcom. Ang Simcom commander noon, si Fortunato Abad. May operation kami noon pala sa Kakar. Sa Kakar, likod ng Notre Dame University. Ngayon, kumuha sila ng dalawang BSDO. Ano? BSDO, ano ba yung mga BSDO? May baril din eh. Barangay, BSDO pa noon eh. para CHDF. CHDF. Oh. Defense Force. Yung mga kung yan eh, Ilaga ba ang pangalan ng mga yan noon? Ilaga. O mga Bisaya eh. Mga tingan-tingan. O may mga tinganting daw sila. Ngayon, Delta Company, ang CEO ko naman si Ibura. O ang platoon sergeant ko naman, at platoon leader ko naman si Lieutenant Napa. Siya pa ang kasama ko doon sa tulugan. Dahil magkabarkada kami. Kasi kami ang nadistino noon dyan sa Tixon, doon sa kampo. Detachment lang ang nandyan noon. Eh di rinicol kami. Napunta kami sa Mindanao. Naging Kamagong kami. Kamagong. Hindi, 5th Division sa 21st IB. 21st IB. Oo. Alas 4 ng umaga, Okay. dinag-move kami. Bago yan. Ano ang sitwasyon ng area na yan? Nyugan, Swampe. Ganyan, Swampe. Open. Hindi, yung Nyugan, pagkatapos maraming mga damo-damong matatangkad. Kaya lang, pag inapakan mo, lulubog ka. Sa kalaban naman, gaano sila katindi nung mga... Hindi, ganito yan eh. Nung bakbakan na, ganito pala, sinusundan ko yung dalawang guide namin. Meron akong nakitang malaking kardero. Sabi ko, bakit may kardero? Nung bukas ko pa lang na ganon, kita ko bagong luto, yung pagbukas kong ganon, gumanon na. Bago yan, umpisa natin sa sa briefing sa inyo. Ano yung... Yung briefing sa amin, may papasukin kami doon na may kampo na maliit ng yun. Sabi ni Captain Ibura, tayo ang mag-lead. Sabi niya, o sige sir, ako naman. Ngayon, si Lieutenant Napa naman, Lieutenant Napa, sabi ni Ibura, ikaw ang sumunod kay Ulep at sumusunod doon sa mga CHDF. O di, kami, maraming mga kahoy at saka mga nyug. Nung napasok na namin, dahil nakatawid na kami sa ilog mga alas 4 siguro yon, alas 5, ganan. May ilog pa. Oo, may ilog kaming mayroon kaming ilog na dinaanan, bangka. Yung doon kami sa bangka, Ibabangka. Hindi, yung kumapit kami, pagkatapos ginaganon lang, kumapit kami, mga pito doon sa kabila. Basa kayo Basa. Mga yun, mga siguro, alas 5 na. Pagbukas ko yung kardirong ganon, volume of fire sila. Hindi. Saan yung... Doon sa mismong nakatawid na kami, Okay. yung pinakakampo nilang maliit. Nagluluto sila doon. Okay. Yung mga kalaban. Sige, iyan natin na. So, nagtawid kayo. Oo. Pagdating nyo doon, naglakad kayo. Naglatag kami ng mga siguro. Mga 100 meters. Siyempre, marami kami. Batalyon Batalyon operation dahil malakas ang kalaban. Sabi ko, may kardero, may laman, bagong luto. O di siyempre, ang nasa isip ko noon, may kalaban. Yung unang putok nila na dalib na yung tinamaan na yung dalawa Ako naman, nakabalik ako kaagad. Sinapa naman, bumaba na at siya ang kauna-una na opisyal na tinamaan. Si Lieutenant Napa. Na-missing yun Naiwanan namin. Oo, daming talagang namatay dyan na mga opisyal.
Ang missing dyan, si Lieutenant Tien, Lieutenant Sapon, o si, ano pa yon? Si Lieutenant Ibura naman, tinamaan sa legs, yung si Uko. Katapos naman si Kwan, tinamaan din. Si Lieutenant Napa, sa ulo. Yun ang tinamaan dyan. Pagkatapos nung may sumisigaw na huwag kayong magpaputok, si Sergeant Ambagan ito, sabi niya, yung Sergeant Ambagan, yun ang kwan namin, yun yung Sergeant Major namin. Pagkatapos, hindi pala si Sergeant Ambagan yun, kundi nagpapanggap lang para makalapit sa amin, binibira. Ang daming tinatamaan na kasama namin. Oo ba yan? Araw na noon, dahil nung mag-umpisa kami ng labanan, alas 5 na eh. Maghapon yan, labanan, nagmagdamag pa. Talagang pukpukan ng gusto. Ang pinakamahirap dyan, yung dalawang helikopter na lumilipad sa taas, hindi nila alam kung sino ang pinapuputukan nila. Dahil na-encircle kami. Na-encircle kami. Bawat tunog ng mga pangbot. Dahil ilog yan eh, nakagano ng ilog eh. Dumadami ang kalaban, dumadami. Kaya may sumigaw sa amin na save for your life. Ang dami kong nadadaanan na kuan. Alam mo, ang ginagawa ko lang, pinupulot ko na lang yung mga kuan. Pinupulot ko lang yung Armalite. May 3 akong na-withdraw Armalite. Pagkatapos yung Armalite ko, naikarga ko sa bangka. Pagkatapos, may tama rin si Lieutenant Alindayo. Ikinarga ko ngayon sa bangka, itinutulak ko. Tapos binabalikan ko si Mascareñas dahil nandoon may tama. Doon sa ilog. Wab yung paa. Ang hindi ko na lang nalapitan noon, si Lieutenant Napa. Dahil nawarat na yung ulo eh. Hindi mo na rin, ang talagang dapat na i-withdraw mo doon, yung may tama lang. Kaya na i-withdraw ko noon si Lieutenant Alindayo. Patay na yun. Namatay si Lieutenant Sapon, Lieutenant Napa, Lieutenant Tien, na-missing ang mga yan eh. Kinabukasan pa nakuha yung mga bangkay. So, buong araw yun. Bagbagan ng gusto. Bagbagan. Pagkatapos, ang masaklap pa dyan, nag-reinforce yung si Kanaybe na under ni Lieutenant Colonel Tutay. Tinamaan din doon si Colonel Tutay. Kasi yung pinasukan nila, hindi nila alam na nandun kami, kaya nasa kung kami ngayon eh, nasa gitna. Kalaban, sila dito, di nila alam kung saan yung pinapaputukan nila, kaya tinamaan din si Colonel Tutay doon. Hirap naman. Ang dami pang undid. Ang daming nahuli doon, daming na-missing dyan. 102 ang tinamaan dyan. Missing, wounded, patay, ganyan. Batalyon operation yan eh. Kaya diyan ako nagkaroon ng medalya. Diyan ako nagkamedalya ng Triple M with bronze spearhead at Triple M at anahulip saka wounded medal. So, undid ka rin doon? Oo, wounded ako doon. Paano ka naulid? Tinamaan ako eh. Tinamaan ako yung paghagis siguro nila ng granadang ganon. Tinamaan ako. Saan yung tama mo? Ito. Meron pa dito. Ito. Parmurayang maitim dyan. Sarap nila punta dito. Paano ka nag-survive, Master? Na may tama ka? Hindi ko nang alam nung may sumalubong sa amin dun sa gilid ng gilid ng ilog eh. Kaya naibigay ko yung Armalite sa kanila. Pagkatapos, nasa ospital naman ako na. Ano yan? Nag-upisa ang 5. Alas 5, bagan. Hanggang nung maka-withdraw na ako, alas 5 rin ng hapon. Pero nagdamag pa yung mga kasamahan ko doon dahil nakikibagbagan sila dahil wala naman silang tama. Kaya lang, kanya-kanya ng withdraw. Ang unang naka-withdraw dyan, yung si Kanaybe. Kasi nasa malapit sila sa daan eh. Alam mo yung mga tao doon, pag nagbabagbagan, nanonood pa sila. Lalo malapit kami doon sa school ng Notre Dame University, likod lang. Ang pagitan lang yung ilong. Nanonood sila, nasa ibabaw.
ng ng mga ganyan, bubong. Ang tatapang. Yun ang hindi ko talaga makalimutan kung natutulog akong ganon. Pag minsan, kung hindi ako nakawithdraw siguro doon, patay na ako. Anong oras ka? Mga kung noong matamaan na ako siguro, mga alas 3 ng hapon. Kasi nakita ko si Alindayo may tama din sa legs Tama ka ba yan? Sabi niya dahil taga rito sa Rene Mercedes Pagkatapos sabi sa akin, ikuan mo na, may tama ako. Iwanan mo na lang ako. Sabi niya, ay hindi sir, kukunin kita. Hinila ko dun sa bangka. Alam mo yung bangka, tinatamaan tumatalsik yung gilid-gilid. Andun pa yung 3 Armalite. Kaninong Armalite? Yung hindi ko alam kung sikan IB o 21st na. Dahil wala naman na yung mga tao dun. Pinupulot ko yun ng siguro nag-withdraw mo ngayon. O kaya tinatamaan sila. Ilan yung overall? Mga 102 kami lahat Wounded, missing, patay. Halos lahat ng opisyal tinamaan doon. Bakit di ba? Ang tinamaan doon na talagang nakita ko nung mag-withdraw ako. Si Lieutenant Napa, Lieutenant Jen, Lieutenant Sapon. Sino pa yung isa? Di ko lang matandaan yung isa. Lieutenant Alindayo. Lieutenant Ibura. Tinamaan yung legs din. CEO mo yun. Yun ang CEO ko. Pero yung malapit sa'yo, Si Napa. Dahil nasa akin yung baril niya noon ako 45 at saka yung dahil isa kaming tulugan Dahil nagkasama pa kami dito noon sa sa anong pangalan nito sa Camp Jackson. Anong pakiramdam mo? Kasi malapit kayo. Anong pakiramdam na hindi mo siya? Masakit. Lalo nung makita ko yung asawa, hindi na ako nagpakita sa kanya. Masakit. Kasi matagal kami nagsama niyan. Ako ang driver niya Hindi ko na nakita yung bungkay niya na naiuwi. Kung kinain na siya ng kung ano-ano doon. Kasi hindi namin nakita Ang nakita lang namin ng bangkay si Sapon at saka si Lieutenant Chen Yun ang nakuha ang bangkay. Naanod sila doon sa ilog. Pero yung sa Lieutenant Napa, gusto mo patanan? Gusto ko siyang hilain. Kaya lang, siyempre, unahin mo pa ba yung patay o yung buhay ang hilain mo? Siyempre, unahin mo yung buhay dahil buhay yun Dami kong na-withdraw na dinaldala ko sa ilog. Bahala na silang tumawid. Kasi doon sa ilog, may nag-i-snipe doon Dahil pagka may dumating na pambot, lumalakas ang kalaban. Pinitakas yun? Hindi ko nga alam kung paano ang nangyari doon Pagkatapos yung Second Navy pa, pumasok sa likod. Pero sila naman ang unang nung natamaan na si Colonel Tuta, yung batalyong commander nila, nag-withdraw na sila. Kanya-kanya na yung sigaw kasi doon save for your life. May sumigaw. May sumigaw na. Kasi wala na, hindi namin kaya sila. Na-encircle kami ng gusto Kasi bawat tunog ng bangka dyan, lumalakas. Tunog ng bangka, lumalakas. Tunog dito, lumalakas. Dito lang ang wala dahil ang daanan dito at saka nandito yung school na Notre Dame University. Saan yun? Doon sa Kapar. Cotabato City. Katapos nung labanan na yon, tapos na Gaano ka tapang ang kalaban? Anong mapansin? Matapang, sumisigaw sila. Sabi nila sa amin ang Mindanao, bakit kayo pumunta dito? Mga Kristiyano kayo, sabi nila. Yun ang sinisigaw nila. Ginagano. Pero yung maraming napatay sa amin, yung nagpanggap na Sergeant Ambagan. Kasi hindi namin siya pinuputukan Huwag kayong magpaputok. Sabi niya, ako si Sergeant Ambagan, yung pala kalaban para makalapit sa amin. Pero nakikita. Pero may pumutok din sa kanya, natumba rin. Kasi siyempre, Sergeant Major mo nga naman yun, nagsisigaw na gano'n, di ba? Yung pala siya naman ang kalaban pala.
Meron pang mga nag-ilo ka, no? Doon sa laban na yon. O kininayaw nga Tagaluson, sabi nila. Sa amin ng Mindanao, ba't kayo nandito? Yun ang palagi nilang isinisigaw noon. First operation niya. Hindi, sa Tumbao. Kaya lang, nag-reinforce na lang ako doon. Pangalawa na lang doon sa ano. Paano mo in-explain sa asawa niya, Master? Sa asawa ko. Hindi, sa asawa ni Lieutenant Napas. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na siya nakausap. Hindi ka nagpakita. Hindi na. Dahil, Siyempre, yung awa mo, baka sisihin ka pa dahil kasama mo kung pumupunta kayo doon sa bahay nila nung kasama mo, bakit sasabihin sa iyo, bakit mo pinabayaan? Yun lang ang kinuha ko nun. noong time na yun, Master, parang paling ba sa punto na dito na yan sa iyo? Sa akin, ayun talaga, katapusan ko na ito. Pero tanggap ko na nun eh. Dahil hindi ko alam kung saan nanggagaling talaga yung mga putok. Nakikita mo, tinatamaan yung mga kasamahan mo. Magtanong ka doon, magpa-istorya ka ng mga matatanda doon tungkol sa kakal. Yan ang pinaka-worst na labanan dyan sa Mindanao. Yung 1970s na yan. Kalahin mo, mga PME year yung mga namatay. Lieutenant Chin, PME year yan. Lieutenant Sapon, PME year yan. Sinapa, reserve yan. Si Ibura, reserve din. Ang batalyong commander ko dyan, si Colonel Ramos. Kami yung mga nakasombrero ng Green Beret noon dyan. Bakit yan? Iyon ang style Vietnam daw, style Vietnam. Si Ramos. Yeah. Yun ang ano. Yung pangyayari na yun. Oo. Paano ka na-survive, Master, nung gabi? Kasi kinabukasan, paano ginawa niya nun? Anong napansin mo, paligid mo sa mga tropang wounded? Ay, kung na yun, yung mga iba kasi nakikita mo na lang na marami ng tama. Hindi mo na sila dapat na kunin dahil ano na eh. Patay na rin sila eh. Ang mahirap talaga dyan, yung hindi mo alam yung terrain. Kung alam mo yung terrain, alam mo kung saan ka tatakbo eh. Ala eh. Hindi ko man alam kung saan ako tatakbo. Dahil hindi ko alam. At saka ang mahirap dyan, swampe. Pag yung tumatakbo ka, malalim yung putik. Ano yung naging epekto sa'yo? Yung parang naalala mo yung nakikita mo, yung parang nakikita mo yung mga kasamaan mo may tama. Lalo kung yung mga kasamaan mo palabiro. Parang nakikita mo yun, yung hindi ka makatulog. Parang nakikita mo sila palagi. Pero may meron sumagi sa isip mo. Parang hindi yata ko bagay mo. Hindi. Lalo pa akong tumapang nung napalaban ako. Dahil parang gusto mo rin yung palaging hindi gumante dahil kapwa mo din yan eh. Pilipino eh. Gusto mo rin kaagad din na mapalaban. Kaya nung natapos yon, nadestino ako ngayon dito sa Makabiso. Na-detachment kami. Hinaras kami doon. Lumalapit yung mga kalaban. Pero doon kami nakapatay ng dalawang tawag namin muklo eh. Sa kanila eh. Oh, doon namin nakita yung mga talagang matatapang yung mga kaban. Lumalapit. Doon sa Makabiso, yung pagka napunta ka sa Parang, punta ka sa Simuay, hindi ko alam kung anong bayan yon. Makikita mo yung detachment namin doon, hinaharas kami palagi doon. Hindi kasi iba yung tapang nila kaysa yung mga ibang kalaban. Iba talaga. Parang, ang sa kanila kasi parang naididikit na yung sarili nila sa ala para makipaglaban sa iyo. Yun ang sinasabi ng mga kaibigan kong Muslim.